Where'd you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. Nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 110,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang installment nila hanggang 1 year to 3 years. At meron din silang rebate. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng finance or dito sa may casa, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo sa mga gustong kumuha ng kanilang mga dream bike. So ano pa hinihintay nyo, PM na. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Papakita ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference. Nakalimutan ko kasing hingiin dun kay madam. Okay? So, yan. Nandyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanyang cash. So, cash only lang po tayo sa ngayon, pero abang-abang tayo dun sa mga gustong kumuha ng finance, yung mga installment and down payment, abangan nyo yan. And magiging available po yan soon. Okay, so abang-abang lang tayo. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo ng 2025? Comment nyo naman yan. At dun sa mga nakagamit na nga pala ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Branch. Meron tayong gold doon. Ngayon naman ito yung kulay white. Ayan. So ganyan po ang itsura niya ng kanyang windshield. Ayan. So may parang carbon fiber finish dito rin sa side na to. And yung ating headlight. Ayan. So dalawang lang pala to. Dalawang projected lamp. Tapos meron tayong maliliit na LED rito. And then daytime running light, signal light ito sa side, tapos may mga ilaw din to. Yan. So sa kanyang front, okay, naka-telescopic fork. Yung front fender natin dito stylish, naka-combi brake. Ganda rin yung dito, yung Rusi na logo rito. Ayan, naka-emboss siya. Naka-dual pad caliper, triple yata to kasi naka-combi brake to eh. Ayan. Dito sa harap meron tayong windshield. Ayan, so sana dito next time, yung mga version na susunod dito, medyo taasan nila. No, kasi yung ibang mga rider natin mas gusto yung mataas and then adjustable. Yun lang naman, kung pwede lang naman, diba, adjustable para at least pwedeng mataas or mababa yung mga depende sa gusto ng rider. Okay, medyo mababa kasi talaga siya. So ayan, maporma. Pero ang nagustuhan ko dito, kakaiba, yung ating headlight. Kita nyo yan, napakaganda, napaka-forma ng headlight. Naka-LED na rin tayo rito. Daytime running light dito sa side. Ito yung pinaka-headlight niya. Meron tayong projected lamp dito. And then, sa side meron tayong signal light na LED rin. Naka-telescopic fork tayo rito. Maganda yung fender, malapad. Yung telescopic fork niya, maganda yung forks. So, meron din tayo rito na reflector, naka-dual pad caliper, naka-single disc brake. CST tires yung kanyang brand. And naka 180/14 tubeless na rin. Maganda rin yung mugs na ginamit dito. Yan. Naka single disc brake. Yung mugs maganda. Yung size nito ay 110/70/13. Halos same ng kay Rusi R5 175. Pero ito cordial.
yung kanyang brand. Ayan. So dito, meron tayong parang carbon fiber finish, oh. Yan dun. Wala din dito. Extension ng paa, yung padding niya, meron tayo rito. Siguro ang ganda nito kung yung padding nito katulad nung kay Adventure X, 'di ba? Tapos yung mga lining niya rito, yung decals, ayan, meron tayo Rusi na decals dito, may force. Pero sana dito force na lang. Tapos kasi may Rusi naman na dito eh, 'di ba? So, ayan, meron tayong kulay gold, may kulay gold din dito, EFI. Ayan, kita niyo yung mugs niyan. Ganda rin. Okay? So, kulay black din yung paint nito. Sa likod, meron din siyang open part. So, pagpasensyahan nyo na yung alikabok, no? At kararating lang yung mga unit dito. Okay, tsaka maraming umuupo talaga yung mga customer pagdating dito sa ano nila rito, sa booth nila. Okay? So, dito, meron tayong digital, yung ating panel. Digital na rin yan. Okay? So, sana sa mga susunod na walk around natin, makita natin yung kabuuan, yung ilaw, yung panel, yung function ng mga motorcycle, and then makapag-test ride tayo. Yun yung mga talagang ini-aim natin. Okay, so yan, naka-naked handlebar tayo rito. Meron na rin tayong idling stop, on and off. Meron tayong park light headlight, electric starter, lever natin dito, maganda yung design. Kita nyo yan. Yan, oh. Mas malapad, smooth lang din. Meron tayong bar end, na metal din naman yan. Grip natin dito, makapit din. Throttle niya, mababaw lang din. Sa side, meron tayong high and low. Wala siyang flasher, so sana magkaroon. Electric starter, signal light, and then hazard switch. Ayan. Lever natin, same lang din. Smooth lang din. Tapos yung grip natin makapit. And then, meron din tayong remote. And then, secret key. Ito naman yung secret key niya. So, water-cooled, 4-bug, tapos may force dito na maliit na emblem. So, dito sana dito lakihan nila ng force. Tapos emblem. Alisin na nila tong decals dyan. Wala lang. Suggestion ko lang naman. So, meron din tayo rito na foot pegs. Naka-radiator, may cover. Maganda rin yung ating tambucho. Meron din tayong cover dito. Ayan. So, naka-dual shock, and then meron tayong fender din dito na malapad din, tapos flexible. So meron din tayo ritong disc brake, and then naka single pad caliper tayo rito. Ayan, sa upuan meron tayong camelback, and ganyan yung itsura. So open natin, ganyan yung itsura natin dyan. So maluwag din. Okay, sa kanyang panel gauge, digital, may dalawa tayo ritong USB charging port. Ito yung itsura ng ating susi. And then ignition. Ayan. Sa mga switches natin dito maganda rin. Meron tayong flasher, high and low, hazard switch, signal light, busina. Then dito sa side, meron tayong kill switch, and on and off ng kanyang headlight. Electric starter. Yan. Yung lever natin dito same na adjustable. Yan ang itsura natin. Ayan. Adjustable din yan. Pero yan, yung throttle natin sobrang babaw din. Ayan, yung panel natin, ayan, yung digital. Tapos may mga carbon fiber finish tayo dyan. So, disuse and keyless ang isang to. Ayan, seat and fuel. So, open natin yung fuel. Ayan, responsive naman siya. Tapos dito sa side na to, o dito sa ibabaw, meron siyang parang carbon fiber finish. Yung seat naman natin, madali lang din siyang i-open. Ito naman ang itsura natin dito. Ayan, nandito na rin yung ating side mirror, battery, mga manual. Ayan, user manual. So, wala lang din tayo rito na helmet hook. Ayan, maluwag din. No, hindi ko lang din sure kung kasya dito yung half-face helmet. Ayan. So, dito naman yung design is para siyang may carbon fiber finish dito. Matte finish. Ayan. So, konting punas lang neto. Ang ganda neto. Ayan. So, sa kanyang side pocket, meron tayo rito USB charging port. Ayan. Ordinary USB. Okay, nakita nyo ba? Ayan, meron tayong USB port dyan. And then, malalim din yung ating side pocket. Ayan. So, extension ng paa, malawak din. Foot pegs para sa angkas, malapad, and then sumasabay yung design niya dito. So, ito yung ating emblem, yung Vortex. Okay? And then, naka-liquid cooled.
Ganda rin ng cover nito. Para siyang yung katulad nung kaya no. Ba sa ibang brand. Ganda ng texture. So, dito naman sa taillight niya, meron din tayong LED. Pero ang concern dito is sana dito kulay black. Ay, kulay black. Kulay red. Ayan. Tapos ito naman yung pinaka-taillight niya. Signal light niya. Ayan. Plate light, reflector. Then yung panggilid natin dito. Ganyan ang itsura. Ang ganda ng itsura nito. Same to nung katulad nung kay Adventure X. And then meron din tayo rito side stand kill switch. Medyo hindi siya ganun ka-smooth pero ayan, ganun siya, 'di ba? May matigas siyang part. Pero ano naman siya, responsive naman siya. Ayan, 'di ba? So kulang lang siguro 'to ng ng grasa. Okay, para mas smooth pa siya. So, 'yun lang naman yung ating quick walk around para dito. Okay, 13 inches nga rin pala yung likod, tsaka 130/70 by 13. Okay, yung likod ng tires natin dito. Then, naka-tubeless na rin yan. So, ayun, puntahan nyo na lang dito or PM nyo na lang ako sa mga gustong kumuha ng ganitong Force 150i. Swing arm na rin tayo rito. Naka-dual shock. And then, fender. Ganda rin yung ating rear fender. Sa likod, meron tayong mga pangharang para sa talsik ng putek. Naka-single disc brake din tayo dito sa likod. Naka-dual pot caliper dito sa likod. Ayan. Tambucho natin, stylish din. Meron tayong cover. Parang carbon fiber finish din. And sa side, and dito sa taillight natin, kakaiba din, maporma din, LED. Tapos ito yung daytime running light. Signal light natin dito, LED rin. Reflector, and then gate light, meron din tayo. Yan, Autobuy, Racal. Ayan, yan na po sila bilang Racal, Autobuy din. Ayan. So, fender natin dito is flexible din. Sa ating panggilid, meron tayo ritong Motofino na naka-engrave. Ayan. So, wala tayong kickstart dito. So, monitor natin palagi yung ating battery kasi hindi natin ito mapapa-under kapag medyo napabayaan natin sa battery. Okay, so meron na rin tayong side stand kill switch tapos maganda rin yung side stand na ginamit dito. Kaya ang itsura niya. Okay, so yun yung kabuuan ng ating motorcycle. So, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page para ma-assist ko kayo sa mga gustong bumili ng ganitong motor. Ay, so, yun ang mga best, no? Ngayon, ito, isa to sa mga gusto ko ring i-vlog kay Racal. Okay, lalo na nagbabalik nga si Racal dito sa market natin, sa motorcycle industry. Pero meron naman na talaga pala. Kasi last time, may mga version 1, may mga version 2, pero siguro hindi lang talaga namin nabablog, lalo na mga tropa natin dyan, mga vloggers natin dyan. Siguro hindi lang talaga natin alam kung saan available yung mga motorcycle ni Racal. Pero at least ngayon, open na ulit sila. Mga best, no? Siyempre, uupuan pa rin natin to. Okay, ngayon lang din natin nakita itong Force 150i na kulay white. So, maganda rin pala yung lining niya. Meron din palang ganito. Akala ko 3 lang. Dahil nga last time nakita natin yung kulay gold, yung kulay black. At nandito ngayon sa likod, yung kulay black and kulay gray. So ngayon, meron tayong kulay white.